Kaibigan, kung naghahanap ka ng mga signs, validation at confirmation kung loyal nga ba yung partner mo ngayon na isang lalaki or yung manliligaw mo, then itong video na to ay para sa'yo dahil i-share ko sa inyo ang mga 7 na signs na maaaring kapag nakita mo sa kanya ay maaari mo i-consider na isa siyang loyal na lalaki, mapagkakatiwalaan, worth it na mahalin, worth it na paglaban at worth it na pag-investan. So kung interested ka at gusto mong malaman, then panoorin mo ito hanggang sa last part. So let's go. Number 1 na sign na worth it or loyal ang isang lalaki is that kapag busy yan, masyado or super busy sa paghahabol ng kanyang mga pangarap sa buhay. Lagi niyong tatandaan, kapag ang lalaki busy sa pagpapayaman, busy sa goals, sa business, sa totoo lang, wala na po yung time para pag-isipang pangmanlandi ng iba. Kapag ang isang lalaki nag-focus ito sa kanyang career, sa kanyang financial or sa pag-grow niya, trust me, maniwala ka sa hindi, wala na po yung time para makipaglandian, makipag-usap o magsayang pa ng oras sa iba. Huwag mo na siyang sayangin. Okay? Number 2 ay wala siyang maraming tinatago sa'yo. Kapag open yan sa kanyang mga Facebook accounts, sa mga social media accounts niya, sa TikTok niya, or even sa nakaraan niya, kapag ino-open niya yan sa'yo at mararamdaman mo na wala siyang maraming sikreto, it's a sign na loyal. Pero kung opposite, ni ayaw niyang makita mo or pakialaman mo ang kanyang messenger, hindi ko sinasabing pipilitin nyo, ano po? Pero yung point ko is that yung kusa niyang binibigay, kusa niyang ino-open, malaki po yung chance na meron niyang tinatago. I know na sabihin niya na pagkatiwalaan ko na lang, magbigay na lang ako ng tiwala kasi privacy naman yon at karapatan niya yon, which is very true. But my point here is that when a man ay gusto niyang i-prove that he is loyal, he doesn't need na itago ang kanyang phone or magkaroon ng maraming account or itago-tago kung anuman ang laman ng kanyang messenger. At the same time, mararamdaman mo that he is very open sa kanyang buhay, especially sa mga kanyang nakaraan, sa sekreto niya sa buhay, ay open siya sa'yo. Pero my friend, make sure naman ikaw yung babae na mapagkakatiwalaan na pag-o-open ng mga sikreto sa buhay. Kasi most of the time, maraming mga lalaki na hindi basta-basta nag-o-open unless makita nila na ikaw yung babae na marunong magtago ng sikreto, then maaari naming i-open yon. So allow your boyfriend or your asawa na maging best friend mo na mag-open sa'yo or maging close kayo sa mga bagay na yun. Okay? Number 3 na sign na loyal siya ay everybody knows that you are in a relationship with him. Hindi niya ito tinatago. Alam ng karamihan, especially ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang kapamilya na meron kayong relasyon. Hindi niya ito tinatago. Kasi maniwala kayo, hindi ko naman sinasabi na 100%, pero kapag ang isang lalaki ayaw kang ipakilala sa mga kanyang kaibigan na hindi niya ito pinapaliwanag kung ano ba talaga ang totoong dahilan, kumbaga hindi ka convinced sa kanyang dinadahilan, it means meron niyang tinatago. Maniwala kasi hindi. Either meron niyang babae na ayaw niya masaktan or alam ng mga tao na meron siyang karelasyon na iba kaya tinatago kanya. Pero kung everybody knows na meron kayong relasyon na pagmamay-ari mo siya at pagmamay-ari kanya, it means loyal yan. It means wala yang tinatago. It means wala yang kinatatakutan. So, maaari mo masabi na loyal siya sa'yo. Okay, next. Hi. Hindi siya palagi or masyadong nakikipag-usap sa ibang babae kapag walang matibay na dahilan o rason kung bakit siya makipag-usap. Sa totoo lang, bilang isang lalaki na kapag meron kang mahal, ay ayaw mo siyang masaktan. Alam namin na kapag nakikipag-usap kami sa ibang babae at nalaman mo or nakita mo, deep inside kahit di mo ipakita, iparamdam, is that alam namin na nasasaktan ka. So ang gagawin ng isang loyal na lalaki hanggat maaari kung wala namang specific na dahilan kung bakit makipag-usap siya sa ibang babae, is that hindi na siya nakikipag-usap. Hindi siya pumapansin o nang-entertain ng ibang babae. It means loyal yan or faithful yan sa'yo.
Kasi gusto niyang i-maintain or gusto niyang pahalagahan or ayaw niyang masaktan ang puso mo. Therefore, he doesn't often talk to other women or ladies or girls. So, maaaring masabi mo na loyal nga siya sa'yo. Next ay, he can look at you in the eyes boldly. Kapag nakikipag-usap yan, or kapag kino-confront mo yan, or kapag tinatanong mo sa mga bagay-bagay na related sa mga sekreto, related sa past, related sa ibang babae, tapos tinitignan mo siya sa kanyang mata, he is boldly, or matapang siya, or wala siyang tinatago sa kanyang mga mata dahil kaya niyang tumitig sa iyong mata habang sinasagot niya yung mga katanungan mo sa kanya. You know, this is the very, very effective na way na gagamitin mo or ginagamit ng karamihan to know kung nagsisinungaling ang isang lalaki o hindi. Titigan mo siya sa mata. Kung kaya na nang tumingin sa mata mo na walang pag-aalinlangan, talagang very bold, it means he's loyal. It means he's telling the truth most of the time. Okay? Next, number 6 ay deep thinker. You know, ang mostly naman, sa totoo lang, na mga lalaki na merong goal sa buhay, deep thinker or very wise, ay actually wala ng time or hindi nila nakikita ang halaga kung bakit magkaroon ka ng maraming babae, ng maraming partner. Most of the time, mapalalaki or babae to na mahilig makipag-fling, makipag-flirt sa iba, makipag-usap or makipaglandian sa iba kapag kulang yan sa sympathy, kulang sa attention at kulang sa pagmamahal. Either sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, or yung kinalakihan niya. Pero kung ang isang lalaki ay kompleto rekados na, napahalagahan, minahal sa pamilya, at hindi siya naghahanap ng confirmation or validation sa ibang tao, at the same time, he is a deep thinker, at the same time, meron siyang goal sa buhay, wala na yung time na makipaglandian sa iba. Hindi na niya nakikita yung halaga kung bakit magkaroon ka pa ng kabit or extra dyan sa gilid. Okay? And last but not the least na sign na pwede mong pagbasehan para masabi mong loyal siya ay no record of cheating. This is very important and mostly na common na mistakes ng maraming babae is that alam na nga lang na may record, alam na nga lang na manloloko, babaero, pinapatulan pa rin porque gwapo at maraming pera. Trust me, isa ito sa pinaka dapat mong kinoconsider kasi bulag na lang ang hindi nakakakita. Kung alam mo na meron na siyang nakaraan or babaero na siya, huwag mo nang patulan. Kasi what makes you think na hindi niya gagawin sa'yo yung ginawa niya sa iba, yung panluloko niya sa iba? What makes you think? What makes you think na ikaw ay special? Look, huwag ka nang mag-isip ng anuman na fantasy na ikaw yung makapagpabago sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabing imposible yun. Yes, maybe sometimes God will send you to that person para magbago siya, but are you sure na pinadala ka ng Diyos? Or because of lust, because of guwapo, because of your personal desire or your fleshly desire lamang kung bakit mo siya pinatulan or kung bakit pumasok ka despite na alam mo na manloloko na siya or meron na siyang record or meron na siyang past na kagagawan. Look, it is very wise na kapag alam mo na meron na siyang record, wag mo nang patulan. There are a lot of man na mas deserve mo, na worth it, na palagahan, worth it na mahalin. Okay? So, I hope na nakatulong itong 7 signs na pagbasehan mo or i-consider mo na tignan sa partner mo para masabi mo kung loyal siya or kung worth it siya na mahalin, na pahalagahan, na pag-investan. Kasi sa relationship, wag nyo sanang idaan sa bahala na dyan. Dapat meron kang mga bagay na dapat or meron kang mga kino-consider. Okay? It is a very wise decision kapag ganun yung ginagawa mo. So, thank you so much. Please share this video and God bless.